Magandang gabi mga boss, mga camping. Salamat sa mga dagdag subscriber ng mga friend. Kala ko nakakapag-vlog ngayon, sakit ang ulo ko. Okay, pero sayang, gaganda ng mga comments nyo. No? Magbigay ho tayo reaction dito sa vlog ni Attorney Rene Bueno. Oo. Meron ho itong 58,999 views. Sabi, mahaba pero hindi ko na tatapusin to. Pag-iingat ng 16 na lawyers of BP Sara sa impeachment court jurisdiction. Pakinggan natin. At maliwanag ba audio ko? Maliwanag? Maliwanag. Ika lang Maliwanag ba audio ko? Maliwanag. Okay. Let's see. Discussing, palitan tayo ng opinion about this latest development sa kaso ni Vice President Sara Duterte, sapagkat the other day, atin pong nabalitaan na ang kanyang mga abogado ay nag-submit ng isang pleading sa impeachment court na kung tawagin natin ay appearance ad cotelum sa impeachment court. So dahil dito, ang dami pong nagtanong sa akin na, attorney, ano ba ibig sabihin niyang ad cotelum na yan sa legal parlance? Ano bang pagkakaintindi mo dyan? So yun po ang ating pong pag-uusap. Ano nga ba yan, Attorney ad cotelum na yan? Talaga kayong mga abogado, na dami kayong alam na salita Tuloy. Ngayong episode na to, kung ano ba ang gustong ipahatid na mensahe ng ating mga abogado ni Vice President Sara Duterte, 16, no? 16 ang kinuhang mga abogado ng ating Vice Presidente at karamihan sa kanila ay mga kilala at de company. Sama mo pa yung mga abogado niya ng mga senador. Dami-dami ng abogado ni Sara Duterte, Attorney Bueno. Mga di kampanilya, tuloy. Yang mga law firm to, mamahalin, no? Kumbaga sa mga class A lawyers tong kinuha niya. So dapat pag ito ang mga kinuha mong mga klase ng abogado ay malaki-malaki budget mo dito. Otherwise, hindi mo kakayaning i-hire to. Like for instance, yung Narbasa law firm, yung sa Fortune, malalaking law firm yan. So anyway, Ito si Fortune, mahinawa ang kaso nito. Yung kay Ampatuan ba? Oo, yung Maguindanao Massacre. Ipinalo pa ng camera yung isang Fortune dito Oo. Ando na, nakakulong na yung mga Ampatuan, di ba? Life imprisonment din di ba? Ang ad cotelum ay isang legal na precautionary yan Isang precaution na ginagamit dito sa Pilipinas, kadalasan ng mga abogado, na kapag gusto nila mag-ingat, gusto nilang pag-ingatan ng karapatan ng kanilang kliyente, ay ginagamit nila to. Palagi nilang idinidikit ito sa titulo ng kanilang pleading sa hukuman, katulad dito sa impeachment court. So appearance, tapos dinukto yung ad cotelum. Ang ibig sabihin ay ito ay isang bilang pag-iingat o para makasigurado. Itong regulasyon na to ay hindi po nakasaad sa rules of court.
Ngunit karaniwan itong ginagamit ng mga abogado sa dalawang pangunahing dahilan. Unang-una, upang questionin ang jurisdiction ng korte habang naghahain pa rin ito ng mga pleadings doon sa hukuman. Ang mga partido ay maaaring lagyan ng ad cotelem yung kanilang pleadings upang ipahiwatig na sila ay lumalabas o nag-a-appear siya doon sa kaso, pero gusto niyang sabihan yung hukuman na judge or huwes, ako'y nag-a-appear dito, pero ako'y merong reservation. No, ako'y patuloy ko pa rin kino-question ang jurisdiction ng hukumang ito upang dinggin ang isang reklamo laban sa aming kliyente. Ang pagkakaintindi ko nga ron dyan, Atty. Rene Bueno, pangpatagal. Ano ba pagkakaintindi nyo mga ka-warriors? Doon sa ad cotelem. Pangpatagal. Panggulo. Kumbaga, tuloy. In this case, si Sara Duterte. So, hindi ibig sabihin na kami ay nag-appear dito ay wini-waive na namin yung karapatan ng aming kliyente na sinusukunan niya talaga yung kanyang sarili sa ilalim ng jurisdiction ng impeachment court. So, para makasigurado sila na mag-a-appear sila dyan, magsasubmit siya ng mga pleadings, pero hindi niya isinasantabi yung kanilang pangunahing issue against the impeachment court na the impeachment court has no jurisdiction over the person, over the case, over the issue of my client. So, kumbaga, nung pag-file mo ng pleadings, appearance ad cotelem, parang sinasabi mo sa judge, Judge, andito ako ha, pero may reservation ako. Hindi ibig sabihin nito na sinusurrender ko yung karapatan ng aking kliyente na i-waive niya yung right niya doon sa issue ng jurisdiction. So, nandiyan pa din yan. Pero kami ay sasagot o susumiti kami ng mga pleadings, pero yung aming pag-question sa jurisdiction ng impeachment court ay naririyan pa rin. So, kung mapapansin ninyo, hanggang sa pag-appear. Parang yung kay Digong lang din pala, Atty. Ha? Hanggang ngayon, kinukondisyon pa rin ni Kupalman, yung jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Di ba? Parehas lang din eh. O, tuloy. Mga abogado ng ating Vice Presidente ay wala silang pinipilit sabihin palagi, kundi ang impeachment court ay walang jurisdiction sa Vice Presidente sa kaso ng isang impeachment complaint. At yun din yung sa Dahig, di ba, mga friend? Kung mapapansin nyo nga, sa simula pa lamang na pag-transmit ng impeachment complaint sa Senado, yun na kagad ang unang-unang isyong kanilang ni-raise. At hanggang ma-schedule ng June 5 or 2, yung dapat supposed to be ay nag-umpisa ng mag-convene ng impeachment court, ay jurisdiction pa rin ang sinasabi ng nasasakdal o ng kanyang mga representante or abogado. Hanggang sa pag-submit ng appearance sa korte ay yan pa rin. Although, kung mapapansin nyo, appearance ad cotelem, hindi mo makikita yung nakalagay doon na they are questioning the jurisdiction. But one of the primary... Tama na. Sa inaano ni Atty. Rene Bueno dyan, yun nga, kinikquestion yung jurisdiction pa rin. Parang ICC rin, di ba? Kinikquestion yung jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, kuno. O ito na mga friend, ang aking masasabi. Ewan ko sa inyo, mga ka-warriors, ha? Etong kaso na to, mga boss, no? Yung mga sinasabing 16 na abogado plus yung mga nasa Senado na mga nagtatanggol kay Duterte, yung mga prosecutor hindi naman makakitepoon
Mabibigat din ng mga abogado, di ba? Oo. At saka eto na nga yan, mga friend. Pag itong si Sara Duterte na-acquit sa tindi ng mga ebidensyang ilalatag ng prosecution, baka ho tayo makakita ng parto ng ERAP. Ganon din ho yan mangyayari dyan. Bakit? Pababayaan lang ba ng mga mamamayang Pilipino? Talagang napakarami, katangan nyo naman na pag hindi pa kayo gumalaw. Na ma-acquit yan. Si ERAP nga nanalo pa si ERAP matindi rin naman ang abogado ni ERAP. Di ba? Lalo na yung nangyari sa EDSA 1 ni Marcos Sr. Martial pa yun. Hawak niya talaga lahat. Kanya talaga lahat. Walang kongreso, walang senado. Ano ang ipinanlaban ng mga mamamayang Pilipino? Rosario kontra bala. Tangke kontra wheelchair. Sampaguita kontra armas. Wala hong armas yung mga nagrally sa People Power 1. Kaya nga ho yan halos sinamba ng buong mundo. The bloodless revolution na nangyari. Di ba? Ganun ho yan. Ewan ko ngayon kung itong mga halimaw na to talagang matibay. 16 mga abogado plus the mga senador na nagtatanggol din dito. Ito namang ewan ko na pakapala na lang ng mukha. Marami nang nagsasabi, mali ka. Yung forthwith, hindi ba mo kay Escudero? Kung mali ako, magsampa kayo sa Supreme Court. Sabi naman ni di ba mga friend, ni Coco Pimentel, huwag nyo na yan. Pag nag-Supreme Court kayo dyan, tatagal na naman yan. Pag dinala sa Supreme Court, maghintay na kayo na. Dapat po talaga ngayon, gumalaw na tao. Talagang ginagago na lang Wala naman akong nagsasabing tama pa nangyayari sa mga yun Sige, Aber. Yang 16 na yan, sabi, mga bigating law firm, Paano mo 7 articles of impeachment, mga friend? Yun lang pagmumura niya at pagbabanta niya, kumuha siya ng may kilala siyang assassin para patayin yung Pangulo, saka yung pangalawang, tsaka yung asawa niya, at tsaka yung Speaker of the House. Paano mo, sinong napakagaling na abogado ang mapapawalang bisa yung nakaharap yung mukha niya, umiikot yung mata niya. No joke. Tapos na dun. Alam niyo, sa totoo lang, itong Duterte na ito, dapat noon pa talaga wala na ito Nung pinagsasapak niya yung yung sheriff. Dapat dun, tanggal na siya ron Pero walang nagawa dahil yung sheriff nanginginig, ayaw magsampa ng kaso. Di ba? Doon pa lang dapat tanggal na yan. Ngayon, iba na, hindi na ho sheriff ito. Yung Pangulo ng Pilipinas na, ang ipinapapatay niya, hindi niya sinasapak, pinapapatayin niya na. May kausap siya. Mga friend, pag ito ho si Duterte lumusot, at ito ho na-acquit, talagang ewan ko na lang kung ano na nangyayari dito sa bansang ito. At pumayag ang sambayan ng Pilipino, mantakin mo, bubuksan yung mga bank account niyan, pabubuksan yan, maaring doon papasok itong mga 16 na abogado niya, ng mga matitindi raw, ng mga law firm, yun ang tatablahin nyo, yun ang ipapanalo nyo, yung mga Mary Grace Piatos at kung ano-ano mga acknowledgement receipt. Anak ng puta, sinong matinding abogado? Law firm ang kaya maglusot niyan? Isang tambak ho yung ang kakapal ng mga ebidensya ilahatag na yang si Sara Duterte nagnanakaw. At may kilalang may alam ng mga mamamatay tao. Mantakin mo, sino ka para kumausap ka ng isang ganung katinding mamamatay tao, papatay ng tao?
Ha? Para makilala mo yun at sasabihin, yes, ma'am. Ha? Oh, di ba? Wala nang ano to, yun nung 16, yun ang sasabi. Puro ko kusyanin yung jurisdiction. Guguluhin lang ho yung impeachment trial. Kagaya rin ng ginagawa nitong mga kampon ni Sara sa Senado. Dadagdag lang ho itong 16 nito. Oh, di ba? Kita mo, sabi, hindi yung abkutilum daw. hindi pa rin nila na walang jurisdiction. Ang kinukusyon ng adkutelong yung jurisdiction. Oh. Kaya malayo ho doon sa yung sinasabi ni Atty. Rene Bueno doon sa kaso ni Sara Duterte. Mantake mo kinikisyon nila yung jurisdiction. Malayo. Di ba mga friend? Mano tayo buga. Pero ano yung adkutilong? Ang kinikisyon daw, yung jurisdiction. Puta na yung prosecution, ang inaano ng prosecution. Yung mga pinagnanakaw, yung mga pera lahat, yung mga pagbabanta sa buhay ng presidente. Yung kaso, dalawa lang dun. Isa nga lang kailangan ilusot Hindi na yung 7. Isa lang. Yung dalawa pa lang na yun, katibay na. Ano sasabihin ng 16 na anong depensa ang ihaharang nila doon? Doon sa pinapapatay ni Sara Duterte yung presidente saka yung first lady at saka yung speaker of the house. Anong depensa? Sige nga, yung 16 na yan, depensa nila at kutilong. Nanginang yan. Sige nga, sipin nyo nga mga friend, anong depensa? 612 million ho yung nawawalang pera na hindi maipaliwanag ni Sara Duterte kung saan napunta. Binigay niya kay La Chica tsaka kay Nolasco. Hindi alam ng mga sekretarya niya kung sino-sino yung mga nasa Office of the Vice President at saka nung nasa DepEd kung ano na nangyari pagkabigay nila kay Nolasco tsaka kay La Chica. Si Sara Duterte lang ang pwedeng magpaliwanag kung saan napunta yung perang 612 million. Ang isinasagot ni Sara Duterte, confidential. Ba't ako yung sinisingle out nyo? Como ako ba, tatakbo akong presidente, bakit hindi puta, yun ang inaano mo, mga friend, tanginang yan, Ba't yung parang ganun, Ba't yung mga ninakaw ko kini-question nyo, parang ganun na yun, Kasi hindi niya mapaliwanag, gusto niya dinila yung kwarta, Na 612 million, puta na, plunder na nga na may kaso pa yata siya plunder dyan sa article of impeachment na yan di ba mga friend? Nga tanginang yan, wala na ho yan. Yung 16 na yun sinasabing nanggaling sa mga mabibigat na law firm, wala hong gagawin yun. Sige nga, paano niya po siya na mismo ang paano niya pa walang yung sinasabi niya? Nga. Kaya nga inaano gusto niyang tanungin ng NBI tungkol doon sa sinasabi niyang. Kaya niya nasabi yun dahil meron daw banta sa buhay niya na reliable source na pinapapatay din daw siya ni Marcos. Kaya sabi niya, hindi ako kagaya ni Ninoy Aquino na kaya hindi nakaganti, hindi nagbabilin. Ako, pag napatay ako, patay din sila. Mga ganun ang pinadadaldal Sabi nga ni Atty. Lona Kapunan, baliw na huyaan. Talaga naman, ikaw ba, normal ka, papapatay mo yung presidente, tsaka yung asawa niya, di may tililing ka. Di ba? Paano sasanggahin ng 16 na sinasabing ad kutilum ng mga abogado? Basta ho dyan, mga friend. Pag yan ay walang nangyari dyan, sa karsada ho makikita yan. Kaya nga, pakatagal dahil ang daming postponement, ang daming kaletyahan di ba? Ang trabaho lang, mag-prosecute itong Kongreso. Eto naman, Senado, ganun lang kasimple, Puta, humaba ng anak ng putang sa dami ng matatalino. Humaba ng napakahaba.
Mahigit 4 na buwan, maglilimang buwan na nga. Yung fourth puwet, Oh. Ngayon, eto na naman, 16, ad coutilum naman. Kuikisyonin naman, jurisdiction na naman. Guguluhin lang nila yan eh. Basta't ang napaka-importante lang dyan sa prosecution, mailatag lahat ng ebidensya. At mabuksan, kung pwede, yung maipris. Dapat yan, napipris na yung ano yan eh. Yung mga bank account lahat yan, mga Duterte na yan eh. Si Kibuloy na-pris eh. Ba't hindi nyo ma-pris yan? Kaya parang malambot eh, no, mga friend? Tsaka yun nga, asa na yung mga demanda ni Secretary Senador Trillanes? Saan na? May immunity from suit pa yan, si Franz Castro. Yan yan to. Asawa ni Sara. Franz Carpio ba yun? Oo. Man Scarpio. Tsaka to si may immunity from suit din ba yan? Si Romualdez. Bakit si Tebes? Nasampahan ng kaso. Di ba? Na-issue ng warrant of arrest. Nagtago na si Tebes. Bakit yan? Si Pulong wala. Sinampahan na. Nagsampa ng kaso si Trillanes din. Mabigat din yung kaso. Drug smuggling. Miyembro ng triad. Kompleto naman sa testigo. Yung mga nakapreso ngayon, yung Davao Mafia, yung Davao Group, sa Bureau of Custom. Kaputa ba't walang ano? Wala action eh. Diba, mga friend? Puta, sakit talaga yan. Basta yan, wala akong susuotan yan kung hindi sa kalye. Kung magkukumbik po yan, maaaring siguro, sisigaw yung mga ano yan. Pero malamang, pag nakumbik yan, baka walang ingay. Walang ingay. Mag-ingay man konti lang. Hindi kagaya ng pag yan ay naakwit. Gulo. Kasi gumagalaw na rin yung mga kaparian eh. Napanood niyo ba sila Secretary Leonel Llamas? Di ba mga friend? Yun lang tayo dyan. Ito yung follow-up ko doon sa mga nawawalang sabungero. 34 na nawawalang sabungero, pinatay at inilibing umano sa Taal Lake. Puta, sa Taal Lake pala nilagay. Ayon sa testigo, yung nagsalita ko kahapon. Pakinggan natin. Of Justice na pakinggan ang pahayag ng suspect na nagsabing patay na umano ang 34 na nawawalang sabungero. Para sa detalye, nasa linya si Camille Samonte. Camille, ano raw ba yung eksaktong naging pahayag nitong si alias Totoy? Yes, Cheryl, sa isang panayam, inilantad nga nitong whistleblower at isa sa mga akusado dito sa kaso ng mga nawawalang sabongeros na itong mga nawawalang sabongero ay patay na at inilibing na umano ang kanilang bangkay sa Taal Lake. At inilantad din itong suspect yung mga ginawa. Yan na. Kung sa Taal Lake inilibing lahat yung nawawalang sabongero na yan, ibig sabihin yan isang karyahan lang. Oo. No? Baka nilagay pa sa freezer muna yan bago Kasi to malamang to nagkaturuan ito. Binugbog yung isa, tapos sino pa kasabot nyo? Nagturo siguro, mga ganun. Maski nawala ka na, putay na kung maski pagpatay kay Rizal, aaminin mo kung tinotorture ka. Di ba? Tuloy natin. Dito nga sa mga nawalang sabongero at handa rin daw siya na itiwalat pa yung iba niyang nalalaman. Sherin? Pero sa tingin ba ng DOJ, posible nga talagang yung pahayag nitong si alias Totoy na pinatay at inilibing sa lawa ng Taal ang mga biktima ay talagang kapani-paniwala? Yun Cheryl, ang sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, titignan ng DOJ nga kung may kredibilidad yung pahayag ng suspect dahil nga walang trace kasi dun sa mga nawawalang sabongero at hindi rin mahanap yung kanilang bangkay. So kaya yan yung gustong
i-verify ng Department of Justice at para nga magawa yan, kakailanganin daw ng mga physical divers para nga matignan kung may mga bangkay nga ba na nandiyan sa Taal Lake. Mhm. Okay, balikan Cheryl? lamang natin. Give us a little background. Malabo pa ho sa tinta ng pusit na to. Eh, dyan pa lang, di ba? Naman sa Taal Lake, nilibing daw. Anak ng pating yan. Eh, siyempre po, kailangan mo, mga fragman pa ron. Malalim daw yun eh. Sabi ni Secretary Rimulye. Kung sabihin nung driver eh, wala naman dito eh. Tapos na kaso. Baliw ikayang testigo. Fake news. Tayo na yan. Tuloy natin. Ano, Camille, bakit ngayon nagsasalita itong security guard na ito na si alias Totoy? Oo. Yan, Cheryl, kung matatandaan ninyo, meron ng mga reklamo, kaso na isinampa nga dito sa mga suspect ng mga nawawalang sabongero. Pero hindi kasi natin matiyak kung ano ba yung pinagmumulan nito, bakit. Yun ang mga suspect, sabi ni Boying kanina. Hanapin ko. Ito si Boying. Sa missing sabongeros pa rin, sir. Yung lumabas po na accused ay sinasabi niya ngayon na inilibing daw po sa Taal Lake yung mga nawawalang sabongero. Ano po sir yung balak ng action sa kasunod nito mga? Marahil kailangan ng technical diver yan. Pag ma-determine natin ang veracity ng information, we will need technical divers to do it kasi malalim din yan. And it's not easy to go into a lake bed to look for human remains. Pero sir, sa tingin niyo po ba possible yun? Kasi nga, ang tagal na pong hinahanap, tagal na pong Okay, kung walang trace talaga, it can be a credible story. Kasi wala talagang trace. When you vanish without a trace, then it must be somewhere where people have not been able to look. Baka hindi na titingnan pa yung lugar. Opo. Tapos sir, may instructions na po ba kayo with NBI and maybe sir, yung grupo po ninyo na nag-investigate? Pinag-aaralan pa namin ng maraming bagay at case build up pa rin kami. Hindi pa tumitigil kasi mahirap magsalang ng kaso na hindi buo eh. So binubuo pa namin lahat ng detalye ng kaso. Sir, may pakikipag-ugnayan na po ba sir yung akusado sa inyo or sa team? Paano po ba? Sa kanila pag-usapan yan kasi ayoko makipag-usap kahit kanino tungkol sa bagay na to at gusto ko yung batas lang masunod. Batas lang masusunod. Sir, si former Secretary Roque, sir, meron siyang sinasabi. No questions about ano siya Ang tanga naman nung tatanong na yun. Tinatanong yung tungkol kay Harry Roque, pinag-uusapan sa bungero. Tingnan mo, sinagot tuloy ni Boying, sinupalpal siya. Well, hindi relevant sa usapan niya. Ito mga. relevant siya rito. Remember, it's not part of the impeachment, it's not part of anything. It's just a personal charge with human trafficking. Okay. Sir, going back lang din sa missing sa Bungero. Sir, yung mga family ko kasi after na tuloy sa Bungero, parang nagkaroon sila ng hope na baka daw makita nga yung mga remains na kanilang Yun nga yun eh. It's one of the things that we have to do. And then, we cannot set a case aside na we have not exhausted all efforts to locate the human remains. Kailangan gumagawa natin ang paraan na mahanap itong mga bangkay o kaya kung ano man mga labi ng mga nawawalang tao. Ano mga suspects po ba dito sa cases po? Right now po ba, free po sila, nakapag-case sila? Tinanong ko yung mga suspect dito sa pagkakawala ng mga sabongero. At tinatanong ng mga reporter. Ang sagot ni Boying, nakapagpiyansa iba, ganyan naman. Bail yung iba. Nakapagpiyansa, nakabail. At yung iba naman ay hindi pa charged. Yung iba, hindi pa na-charge. Sir, ano naman po yung gusto niyo sabihin? Tsaka meron din mga nandiyan pa rin sa paligid na alam mo na. Sir, doon sa mga pamilya, sir, what do you want? Hindi natin tinitigilan yan kasi this is a social responsibility. It's a responsibility that all Filipinos have to put to rest any doubts about the people we love. Yung mahal natin sa buhay, dapat ginagawa natin ng paraan para mahanap natin sila. Kasi yung nawala na parang bula, hindi maganda yun eh. Sir, itong statement sa ito, Parang si Tebes, Secretary Remulla. Hanggang ngayon, nawawalang parang bula. Hindi makita. Di ba?
Baka naman nakakalibig na rin sa Taal Lake. Media pa lang ito sinasabi. What do you want po ito pong tao ito na lumapit na talaga sa NBI, lumapit na sa PNP? Kasi parang may sinasabi pero papasok po ba ito sa konti? Paano po ba? Pwede yan. Re-vet natin. Pag-aaralan natin yung sinasabi niya. Kasi may hawak na mga ibang testigo eh. Pero marahil, kung kakausapin ko, kung sino man ang gustong pumunta rito upang magsabi ng katotohanan. Kasi nga, ano to eh, nasa kaluluwa to ng Pilipino eh. It's in the very soul. It's very much into the question of the Filipino soul. How we can put to rest things that happen to us. Hindi natin pwedeng pabayaan to and just let it go. We have to be responsible enough to seek the truth, especially in cases like this. Okay, thank you. Never miss. Mga ilang taon pa kayan, sekretaryo. Matatapos yung paghahanap ng mga fragments sa Taal Lake. Ay nako mga pre, kawawa ka talaga. Mario Joseph, magkulab na tayo. Kung ako tatanungin nyo, baka kalabasan pa nung nagsasabing siya ang susi eh. Sa kulungan din ang punta niya eh. Fake news. Sabi ka, magsisisid yun sa Taal Lake yung mga wala ka kami nakakita. Tapos ka. Parang yan din mga tumitistigo sa kila Pulong, kila Manscarpio na nakakulong. Sila nagtitistigo, sila nakakulong. Di ba? Landslide pa rin. Ang Duterte sa Davao. Si Digong na lang, inaamin na nga niya. Hanggang ngayon, lumihirit pa rin yung mga abogado niya. Inaamin niya na talagang mamatay tao siya, di ba? Sa impyerno niya gusto pumunta. Pinagmumura niya yung ICC. Ngayon, interim release pa, hinihingi sa ICC. Walang jurisdiction. Ano nga, putang na yan. Diba? Librado Lutubico, shout out. Blessed morning, karaoke. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Hi, nako, Karox. Lahat ng yan ay only in the Philippines. Sinabi mo pa. Raul Villanata, shout out. Greetings, Kuya Rox. God bless always. God bless, Raul. Raul ulit. Maganda na balita yan ukol sa mga sabungero. Hustisya malapit na. Nako, Raul. Malayo pa yan. Nakita mo naman. Andun ika sa Taal Lake, doon nilibing. Yun namang mga pinatay ni Duterte. Doon sa tubig. Doon naman nila nilibing. Nilalagyan ng bato raw yung tiyan. Sabi ni Mutabato sa kanila, nuhulog sa tubig para hindi na ikalulutang. Sinachap-chap naman nila yung iba, di ba? Pero Duterte, tangin ng buhay yun. Ano ba naman? Lord, save the Philippines po. Mahal na poong. Ay, Ramon Ponce de Leon, shoutout. Ang dami talagang crimes noong panahon ni Digong. EGK, drugs, pogo, korupsyon. Kompleto, no? Kumbaga sa lalaking maraming bisyo, alak, babae, sugal, di ba? Ito naman si Digong. Pumatay, droga, lahat. Kanya. Pag ayaw niya, kulong. Raul Villanada ulit ito. May kasabihan nga nung araw, pag may kagalit ka, huwag mong awayin, turuan mong magsabong. At nahilig doon ay nakaganti ka na. Hindi. Pwede rin yun, Raul. Pero ang isang pinakamaganda, pag may kaaway ka, sabi nung kaibigan ko dito, turuan mong magweteng. Pag tumaya na yon, unti-unti ka nang nakakabawi. Ramon ulit, si Sigrid Fortun, lawyer ng Ampatuan, ayun, nakakulong sa Bucor. Di ba? Kaya nga dapat itong mga defense lawyer nito na mga pag hindi nila na pawalan yung kanilang kliyente, dapat kasama na silang makakulong. Tignan ko lang kung tangkap ito ng mga ganitong klaseng mga kaso Napalo pa nga ng camera yung Secret Fortune na yan K54254, shout out. Hello, Tyrox. Sa dami ng mga topic ngayon. Ingat po palagi. Oo nga
Noel ulit, o Karoke, talaga rito po ako. Taga rito po ako sa Santa Cruz, Laguna. Oh. Chupista Bunao. Good evening po, kuya, at sa mga mahal mo po sa buhay. At sa mga kawaros. Ang galing mo po, kuya. Parang nandoon ka sa sabungan. Kasi tama po ang hinala mo po. Uy. Tsaka simpleng-simple yan. Hindi gagalaw yung mga security guard na yan, mga nang walang utos yung may-ari ng sabungan. Ang naman, no. Taga-dakip nga lang yan eh. Pag nagkakagulo dito sa sabungan, ang sasabihin ng may-ari ng sabungan, Gwardiya! Papasok na yung gwardiya. At ilabas yung mga yan, putang nyo, gugulo nyo ito. Gugulo to sabungan ko. Ilalabas to ng mga gwardiya, yung mga nagkakaaway. Alam nyo kasi kuminsan, nagkakaaway ho yan mga namumusta na yan dahil nagkakagulo sa, alam nyo ko po sa sabungan kasi, senyasan lang po, senyasan lang nagkakatalo na eh. Kung minsan, iba yung mga ganon, magulo ho dyan. Kaya pag may gulo, sasabihin nung may-ari ng sabungan, puta yung gugulo nyo, gwardiya, ilabas niya yan dyan. At saka po yung mga pag kayo ay nalamang nanyonyope dyan, kukulong ko kayo. Ikukulong ko kayo o mabubugbog kayo. After that, yun kayo lahat ho ng sabungan, yun inyong muka at yung mga pangalan, nakapaskil po yan sa gate. Off limit na po kayo, hindi na kayo makakapaghanap buhay sa loob ng sabungan. Kasi maganda nga maghanap buhay dyan. Nako. Si mga nagsasabong dito na mga subscriber ko, no? Hindi kayo maniwala. Yung mga Kristo po ng sabungan, ha? Yung mas ganon. Alukin mo man yan ng sweldong 30,000 isang buwan para magtrabaho. Hindi ho yan magtatrabaho. Mas gusto ho nila sa loob ng sabungan. Malaki ho ang kita dyan kung ikaw ay napakagaling mong Kristo. Alam ho yan ng mga nagsasabong. Yung mga nagsasabong na dito. Oo. Ha? Ganun po yan. Kaya, pag nasira ka na sa sabungan, wala ka nang hanap buhay. Hindi ka na, lahat ng sabungan dito, na nagkakatawagan yan. Itong hayop na to, ito pangalan, off limit na. Lahat na. Ganun po yan. Eto, ginawa na itong mga hayop na ito sa mga sabungero, sa halip na i-off limit, talagang binaon daw sa Taal Lake. Sa lahat ni Baya, shout out. Ay, madami tayong topic din, ha? Oo. David Mendoza. Good evening, Karox. Malamang po ay totoo ang sinasabi ng whistleblower. Kaawa-awa naman yung mga dinukot na sabungero. Ang hirap dyan, di naman napatunayan na nyonyope nga yung mga dinukot na sabungero. Nandun nga daw po sa ilalim ng Taal Lake. Yun. Yun nga, hindi nga napatunayan eh. Oo. Kalat ni Baya ulit Walang due process eh. Hindi naman kailangan patunayan eh. Kukulungin mo. Hindi mo dapat patayin. Kulungin mo at i-off limit mo na. Ganun lang. Puta, pero para patayin mo, putang ina. Hindi ka, demonyo ka. Tsaka yung mga nahuli ng mga security guard na ganun-ganito. Alam ho noon kung sino. Hindi naman gago yung security guard para damputin yung mga yan. Puta na, hindi. Wala hong ibang pag-uutos sa igagalaw ng security guard kung hindi ho yung may-ari na sabungan. Ganun lang kadali. Kaya, Hindi kayo maniwala. Pag big time derby po, hindi ho ordinaryong bantay ang nasa loob ng sabungan. Mga kapulisan. Binabayaran ho nung may pasabong. Talaga hong armado sila. Kasi nga pag mga big time mo hindi ho yabang Hindi ho basta pera ang pinag-uusapan sa loob ng sabungan. Milyon-milyon. Pwede ka nga matalo ng 1, 2, 3 milyon isang gabi. Yung malalakas manabong, kagaya niya sila Manny Pacquiao, Chavit Singson, Atong Ang. Ganun po.
Kaya masarap manood at maingay pa, masaya. Oo. Pero hindi mo na kailangan kasing lakas. Kasi pwede ka nang pupustaran ng maliitan eh. Natutuwa ka lang ho talaga. Masaya po sa loob ng sabungan. Totoo yan. Kaya lang, kung ganyan na nga ho ang ako kaya lang ho ako kuminto dyan. Sa totoo lang. Nung pandemya, yan, mula nun ayoko na. Kasi, makina na, tataya ka sa makina. Wala nang kwenta. Hindi na ho maganda. Hindi na ho maganda. Kaya tumigil ako. Pero taon din ho ako naglaro niyan, taon. Pero lamang pa ho ako sa panalo. Sa totoo lang. Putya, hindi naman ho ako yung mayabang. Sa bunga, kaya ka lang naman natatalo kung mayabang ka eh. O, yung pasikat ka, ganun. Doon, mauubos ka. Nakakalat ni, magpasikat ka na sa beer house, wag lang sa sabungan. Yan ang sa akin. Oy, sa mga sabungero dito. Tama ba ako? Kalat ni ulit Pag-uusapan kung tari lang naman ang pag-uusapan ay walang tatalim pa sa nag-iisa at walang katulad tari ng Itiyagi. Patay tayo dyan. Pogi na at mas matalim pa sa Admiral Ruby Blade ang tari ng Itiyagi. Lang ang kasmala. Patay tayo dyan. David Allen Mendoza ulit Karox, ginugel ko po yung kulasisi ni Digong. Parang kasing edad lang din ni Sara Jim Potpot pala, konsehala pala ng Cagayan de Oro. Dati po ata kagawad, ngayon konsehal na. Diba? Tsaka maganda, David, ginugel mo talaga, ikaw talaga. Tedo, gigil balaba, gigil na gigil kay Digong sa katandaan o sa pera-pera. Diba? Ikaw, no? Kita mo, naging konsehal siya. Yeah. Inendorso siya daw ni Sara at tinawag siya ni Sara na Mami. Mundo Cheng, shout out. Pare, sabungero din ako. Ayan. Dumadayo rin kami kung saan-saan kasi alam mo na taga Blumentritt ako at sa Laloma ako nagsasabong. Alam ko din. Halos alam ko ang tsope, trabaho, bakit lalayo pa tayo kung sino ang ulo ng pumaslang sa mga sabongero. Simple lang, sino pa kundi yung may pasabong. Yun, di ba sabi nga? Parts, ipahintunan dayan para sa akin, walang iba kundi si Atong Ang. Hanggang dito sa Canada, may commercial pa. Gusto niya, international pa. Di ba? Sino si Atong Ang? Karaming koneksyon yan. Batang Digong yan. Di ba? Mundo Cheng ulit Balik tayo kay Bongbong na duwag, natakot pa sa mga Duterte noon. Pangulo si Digong, kontrolado niya ang mga senador tulad ni Soto, Lacson, Gordon Pacquiao. Halos lahat takot kay Digong. Pero ngayon, Bongbong, parang ikaw ang takot sa mga senador. Bakit ganun, ha? Bakit nga ba? No comment si Dongbong dyan. Mundo Cheng. Ang alam ko noon, malakas siya kay Digong, pero hanggang ngayon, may power pa rin dahil sa pera at proteksyon. Diba? Mundo ulit Uy, tama ka pre, kung gusto mong yumaman, sa biglang iglap, kumandidato ka, o kaya naman, magtayo ka ng isang reliyon, maski isang kulto. Maski dito lang sa Pilipinas, nag-umpisa tulad ng INC, siguradong yayaman ka dahil sa mas maraming mangmang, tanga at bobo kaysa sa matinong tao dito sa Pinas. At sila ang bumubuhay sa mga politiko at mga pastor. Tinabi mo pa. Michelle Edwin, shout out Mike. Shelly Jaser, dapat lang na bago mamatay ang tao na yan, aminin na niya kung sino ang salarin. Maawa naman siya sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero. Kaso nga, aaminin nga niya eh. Kaso pagdududahan ka di ba? Hindi naman basta kung ano ituro niyan, kagaya yan, taalig. So, sisisirin ka, sabi ni Boying Rimulya, kung meron nga ang bangkay. Ay, nako. Sana nga, makamtan po ninyo ang hustisya.
kayong mga nasalanta ng mga demonyo, ha? Na mga biktima na itong pagpatay ng 34 na sabungero. Pero alam nyo, sa totoo lang, ngayon lang po yan nangyari sa panahon ni Digong. Kelly J. Sir, alam po, Karox, alam naman natin pag mga drug lord kasama na lahat, kidnapping at pagpatay at hindi mawawala ang mga babae. Siyempre kaya hindi niyan nakakapagtaka na maraming mga babae na lumalabas. O, di ba? Shirley ulit, oh. Hanga po ako, Karok, sa bansang Colombia. Ito naman si Shirley, oh. Hindi nila hinahayaang makapasok sa politika ang mga drug lord. Pero sa Pilipinas, hindi lang sindikato ang pinapasok sa politics. Mga drug lord pa. Haya po. Arnold po si Diego, shout out my friend. Correct, sabi niya. Elizabeth Iscare, oh. Good morning, Sir Rox. Kawawa ang mga pamilya ng mga sabungero na ito. Style tukhang ito. Oo, baka lahi din ito ng mga Duterte. Kasi para ipapatay ng ganyan-ganyan lang. Wow, walang due process. Tapos ang isang kriminal na libu-libong pinapatay. Wow, panay hingi ng human rights at due process. Ay, ayun nga. Due process ang hinihingi. Ang putang ng... Ay, napapamura. Elizabeth Iscare naman. Tungkol naman sa mga 16 na abogadong kinuha ni Sara para sa kaso niya. Wow, 16 ito, ha? Bakit ganun karami? Kasi nga, ganun karami kasalanan niya. Tawa-tawa si Elizabeth. Kasi alam niya, guilty siya, di ba? Sir Rox, sinabi ba? Sa dami ba naman ng nakulimbat nitong pera ng bayan, chicken lang kay pambayad sa 16 na lawyers, di ba? Sinabi mo pa, bariya lang yan. Ano si 3J Show po. Shout out, ha? Kasi dadaanin nila sa teknikalidad, o, di ba? Na naman para hindi matuloy ang trial. Naku naman, kailangan pa bang i-memorize yan? Galing talaga ni 3J Show nito, eh. Parang Tia Deli Lint, eh. Federico Manda ko nito. 16 abogado di Campanilla plus 18 senador. Paano pa matatalo si Sara dyan? Pero okay lang, basta ituloy ang impeachment at mabulat-lat lahat ng 7th article of impeachment laban sa kanya ay sapat na ang mamayang Pilipino. I-acquit na nila pagkatapos basta wag nilang pigilan ang impeachment. O, yun nga dapat, diba, Federico? Friend Shervin Sapeta, shout out. Christiansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo, mga bossing. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona, nak, shout out. Sabi ni Friend Shervin. Impong Basyang, Team Tia Deli po, bumabati po ng ngiti sa inyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Halo-halong kalamay ube topic today, Sir Rox. Sa mga sabungero po na naglahong parang bula, dahil siyempre pa, Sir Rox, merong pinaka-mastermind po yan. Malungkot at masakit pong isipin pero para po sa mga pamilya na nawalan ng kanilang mahal sa buhay. Pero dahil si Lord po gumalaw, eto na po siguro ang hustisya para po sa kanila na halos tuluyan na pong nawalan ng pag-asa. Mabuti naman po at nakapag-isip-isip po ang tama yung taong may hawak ng libro ni kamatayan. Yan na nga po, Sir Rox, yung nagagawa ng mga masyadong nagagahaman sa salapi. Yung akala mo, basta may kapalit na sandamukan na pera, sasaya ka na at bastante ka na. Pero Sir Rox, malupit na kalaban po ang konsensya. Pati po yung mga banta araw-araw sa buhay mo, pati ng pamilya mo, yung pera pong napala nila, hindi po nabibili o nababayaran ng pera ang tahimik na buti, Sir Rox. Yun nga, marami nga pong pera. Pero ang kapalit po kaluluwang walang katahimikan, walang maayos na tulog at bagabag ng konsensya. Kung ako po dyan, sa sumurrender, nakakanta na daw sa kanya bayang magiliw, kung ako sa'yo, hindi sumurrender, Tia Deli. Parang sumurrender ba? O nakakulong yata siya, Parang hindi niya raw matiis na, Parang ganun, ha. Kung ako sa'yo, Sir, ngatog, idokumento mo na lahat yan, ibinigay doon sa tindi tirador, tulad ng ginawa nila sa Kanyas, nakadetalye lahat, at nasa safekeeping, kasi pag
Sa maling kamay napunta ang ebidensya mong malupit, kapalit ng sandamakmak sa labi para sa tirador. Nako tapos ang istorya, patay at tuluyan ang sumisilay na pag-asa para dun po sa mga pamilya. Nakikidalamhati po ako sa mga pamilya na sumisigaw po ng hustisya, patay o buhay. Si Lord po ang tunay na mahiwaga. Ang lahat po ng masama, di na po pinatutulog ng mahimbing at di po tinatantanan. Doon po sa mastermind na walang kaluluwa, malamang sa alamang Xerox. Nag-uumpisa na rin pong ngangatog-ngatog ang lubot niyan. Wala. Naku, Tia Delica. Si Digo nga, tignan mo. Diyan si Sarah, tignan mo. Sa takot, impong ba siyang lubot niyan, sa takot. Impong ba siyang signing off muna sa inyo pong lahat. Nakikibaka. Katipunera ng Cavite. Sa inyo pong lahat. Tunay pong makulit but sweet, super sweet. Ito po ang inyong nagmamahal na Tia Deli. God bless po, Xerox. Ingat po palagi. Ikaw nga, ingat ka rin dyan. Mukhang magulo dyan sa Amerika. Panghuling hirit, shout out Sister Grace. Sana ikaw din mahimbing ang pagtulog. Makapal ang mukha niyan, hindi pa humusuko eh. 3JCO po. Uy, malapit naman tayo ng oras. Hello, Sir Rox. Pati mga negosyante sa Makati nagsalita na rin tungkol si Sarah trial. Sa trial ni Sarah, pag hindi daw natuloy yan, maraming businesses ang maapektuhan. Walang investor ang magkaka-invest na rin sa atin. O, di ba? Pero sabi ni Sarah, ba't ako sisisihin nyo? Si Bongbong sisisihin nyo. Lagi na nga, baliwang po tayo. 3JC pa rin. Ay, naku, Sir Rox. Kahit pa isang damakmak ang abogado pa, ang kunin ni Sarah ay ang taong bayan nakaabang sa trial. Yun! Hindi lang ang taong bayan, kundi iba't ibang grupo like business, church, mga profesor ng mga universities talagang tututukan ng trial. Kapag ang mga abogado ni Sarah ay tangkain na di ituloy ang trial dahil sa teknikalidad, yan hanggang hayagang pambabastos sa halikang batas. Sa bagay, wala naman silang paki sa konstitusyon, pero sinasabi nga natin, hindi palaging Pasko, masisilat at masisilat din ang yan Sarah na yan. Nung masisilat, pag hindi yan nasilat, taong bayan ang gagawa ng paraan dyan. Malia Leonora Roquenac, shout out ha. Hello Tay, tagal mo nawala. Bukang malupit talaga, mga Villanueva. Villanueva? Yung kulto na Jesus is Lord, no? Nung 27, pinakakasuhan ng AFP ang murder, yung kapatid niya, na mayor bago mag-eleksyon. May mga army na pinagbabaril sa may GIL sa Bukawi, Bulacan. Isa patay sa mga sundalo. May sundalong nakakita sa kapatid niya na nag-utos daw na paputukan sila. Ang dahilan sa pagbaril pinunit daw ng mga army yung campaign billboard ng SIBAC. Si Senator Joel Villanueva ang first nominee ng SIBAC noon. Parang nabalitaan ko nga yan, Maria Leonora Roque. Wala rin yata nangyari doon. Kalat niyo. Good morning, Kasani. Ano pang hinihintay mo? Labatibahin mo na ang mga tilaok na yan. Ala, bomba. God bless your family, sayang. God bless, Kalat ni. Estralita Hero, shout out. Good morning po, Sir Roque. What's up po? Always watching po. Team replay po. Hindi walang replay. Hindi na ako naka-live Mary Lebron, shout out. Good morning from Baguio City, Sir Rox. No skipping ads. Salamat. Federico Mandak ulit Sobrang tagal na ng kaso na yan. Sana nga ay manindigan na ito at makamit na mga hustisya ng mga kamag-anak. Lahat ng napandaraya, hindi lang sa sabong, kundi lahat ng sugal ginagawa talaga. Maaring may nagtuturo din na malaking tao para gawin ang pandaraya para sa pera. Tama ka dyan, Federico. Kahit nga raw sa loto ay may dayaan din. Pero madami pa ding tumataya. Isa na ako doon sa tumataya. Nagbabaka sakali din. Nako, Federico. Payong kapatid. Huwag ka nang tumaya dyan sa loto. Ay, nako. Yung kaibigan ko dito, nakakamatayan loto sa katataya. Buti maraming pera yun. Oo. Ang hulog niya sa loto 200 a day. Hanggang sa namatay na siya, wala siyang tinamaan.
Federico Mandaco. Ibang klaseng gayuma at anting-anting talaga ang dala ni Digong. Matindi. Biro mo, okay lang yung mga chicks ni Digong, hindi sila nag-aaway-away. Kanya-kanya siguro ng schedule itong batang chicks niya ay hindi pinapasok sa kulungan niya. Pati si Amy, hindi rin pinapapasok. Anong hiwaga kaya ang bumabalot kay Amy at sinasamba din niya si Digong? Ano ba pinakain sa kanya ng mga Duterte? Baka special na hotdog at special na itlog. Hindi natin alam. Baka napakasarap. TJ Shop ulit, oh. Matindi rin si Bong Revilla. Yung tatay ni Bong Revilla, oh, si ba? Ano ba yun? Si, Ramon Revilla Sr. Oh, daming asawa. No? TJ Shop. Ano ba yan, si Rox? Ano naman to, Joey? Uy, isang tsekwa kaya na-disqualify at pasok si Abante sa Kongreso. Ang tadhana nga naman, oo, di nagbibiro. Kaya, daw, Aling Sara, ha? TJ Shop ulit, oh. Xerox, baka padalhan ng mansanas ni Sara si Abante. Mura ba dyan ang mansanas? TJ Shop ulit. Nga pala, Xerox. Napanood ko yung vlog niya Tony Bueno tungkol dun sa naisahan si Coco Pimentel, ang mga senador. Nakapirma pala si Sara sa summons. Wow, akalain mo, pumirma si Sara, akala ko ba abogado siya? Di niya ba alam ang consequences ng pagpinirmahan mo ang isang summon? Ibig sabihin, acknowledge mo ang demanda sa iyo. Kaya may jurisdiction ang Senado sa impeachment trial ni Sara. Ano ba yan? Mukhang hilong-talilong na si Sara, kaliwat kanan ang mga problema. Yun nga, hindi ako pilit yung vlog ko ngayon, sabi ni Tony Bueno, di ba? Nakukusyonin nila ang jurisdiction. Maril Pabianak, shout out. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Absent po ako kahapon sa comment tayo kasi na-hospital ang boss ko. Oh, but I'm back again. Kung ang mga politician natin ay katulad ng ibang bansa like Japan, matagal nang nag-resign si Sara. Anong nag-resign? Nagpakamatay na yan kamo. Ang kaso talagang kapit pa din sa sobrang manhid ang pakiramdam niya. Lahat na tayo naaabala dahil sa impeachment trial na yan. Sobrang nakakahabag nga po yung mga kaanak ng mga sabungero. Kasi di nila alam kung magluluksa ba o aasa pa din ng miracle. Wala na. Sinabi na nga nung testigo na nandun sa Taal Lake, doon nilibing. Kasi walang maayos na maliwanag na paliwanag ang nangyari sa kanila. Partner pa ng gobyerno, itong Mr. Ang, ay nasaan ang ustisya sa mga maliliit na mamayan. Tiyak po, di nga nila yan bubuhayin. Kasi mabubulgar ang karumaldumal na ginawa sa kanila. God bless for our country. Talagang ang laki na sinira ng ating bayan ng mga Duterte. Totoo yan pa rin. Ha? Ramon Valencia. Bossing, yung chicks ni Gongsdi, baka kaya dumalaw gustong bumulong kay Gongsdi na sa kanya ipapangalan ang nakatagong secret yaman na iniwan sa kanya. No? Bossing, yung chicks ni Gongsdi, baka kaya dumalaw gustong bumulong kay Gongsdi na sa kanya na ipangalan. Sa kanya ipapangalan, di ba? Ramon ulit, bossing, dapat ngang imbestigahan din yung mga bank account niyan. Baka instant millionaire din yan. Oo, siyempre, pagtsatsagaan ba niyang tangin na si Digong, tingnan mo yung mukha ni Digong, lagyan mo lang ng sungay, si Satanas na eh. Nakita niyo yung mukha ni Digong pag kinlosap? Bukas pakita ko sa inyo. Lagyan lang ng sungay, si Satanas na talaga. Ramon Valencia ulit, bossing, si Atong Ang, kagrupo din yan ni Gongsdi. Maraming pera kaya marami din chicks. Bossing, marami ding nauuto itong si Joel Dila. Papalitan na nga pangalan ni Jesus. Jesus is Lord. Sara Kim Piatos, cheese flavor is Lord. Kumusta na lang po sa lahat sa Rocky Warriors at sa pamilya mo po. God bless always. God bless, Ramon. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Hanggang bukas po muli, mission accomplished naman tayo. Nakaisang oras tayo, sakto.
God bless. Good night.